Sinabon ng mga senador ang mga kumpanya ng langis sa hindi raw patas na presyo ng petrolyo. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit tingin ng mga senador unfair ang singil ng mga kumpanya ng langis? Oo, G, unfair daw talaga kasi ura-urada naman daw na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ito mga kumpanya ng langis nung sumiklab yung gera sa Middle East. Ang tanong ng mga senador, bakit mataas agad yung presyo nila samantalang ang binibenta nila ay old inventory o old stock nila na nabili nila, Jiggy, sa dating presyo na mas mura at hindi yung ngayong presyo na mas mahal. Narito yung bahagi ng pahayag ng mga senador kaugnay niyan. Unfair sa ating mga consumers. Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Yun ang risk ng pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. Pero, yun ang posisyon ninyo. Dinedefend po ng DOE yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili ng oil company. Nakatago yan hindi talaga nila pinapakita yan. Mayan, anong paliwanag ng DOE sa usaping ito? Ang paliwanag dyan ng Department of Energy, Jiggy, yan yung tinatawag na replacement cost. So ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, ikinakarga ng oil companies doon sa presyo o doon sa presyo ng imbak nilang gasolina o diesel yung kanilang gagastusin sa pagbili nung mas mahal na presyo. Kumbaga forward thinking sila para yung pambili nila ng mas mahal, makuha na nila doon sa kikitain nila from the old stock. So yan ay nangyayari dahil sa oil deregulation law. So alam naman natin that under the oil deregulation law, wala talagang kontrol ang gobyerno sa pagpipresyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng DOE. We only explain how business operates under normal circumstances. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Ang bilis kasi ginamit yung replacement cost. Pag bumaba naman ang world price, hopefully soon, kung mangyayari, anong koordinasyon o mekanismo ang ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno to protect naman the consumer? Mabilis pagtaas. Pagbaba ng world prices, ano ang inyong mekanismo? At anong sagot dito, Mayan, ng mga oil company? Jiggy, ang ikinakatwiran ng oil companies, yung replacement cost na yan daw talaga yung pinapatupad sa lahat ng binibentang commodities all over the world. Kasi una, oras daw na hindi sila agad magtaas ng presyo sa pagkakataong alam nilang sisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, baka maubusan sila ng supply. Kasi syempre, Jiggy, bibili yung mga consumers doon sa hindi nagtaas sa presyo o doon sa mas mura. Pangalawa, hindi sasapat yung kita nila na pambili nung mas mahal naman na cost noong produktong petrolyo. Pero alam mo, Jiggy, ang paliwanag na yan ng oil companies, hindi yan bumenta kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. The level of consumption month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? The peak demand. So the supply or the inventory will be short. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. At Mayan, dun sa issue na usapin ng pag-amyenda dito sa oil deregulation law para makita nila kung sinasabi nilang di nila nakikita kung magkano binili at magkano talaga yung pagpoproseso nito, ano bang stand dito ng mga senador?
Pwede. May mga senador na gusto talagang isulong na yung oil deregulation law at nangunguna na dyan sa Senate President Tito Soto. Pero alam naman natin, Jiggy, kapag inaamyendahan ng isang batas, hindi yan ganun kabilis kasi magkakaroon ng committee level hearings, committee reports, tsaka pa yan pagdedebatehan sa plenaryo. So isa sa mga nakikitang solusyon nila Senator Win Gatchalian, baka pwedeng aralin na magpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. So ano ba yung windfall tax? Sa madaling sabi, Jiggy, yan ang buwis na pwedeng ipataw ng gobyerno sa mga kumpanya na sobra-sobra naman ang kita sa panahon ng krisis. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Pasig. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.